I am expected to give a short talk. But first of all, I'd like to wish Senator Bongo all the best and good luck in his quest for the vice presidency. Now I'd like to address myself to the entire nation. The universal sentiment of the Filipino, as reflected in the different surveys and in many forums and caucuses and meetings to discuss what I should do in my life. The overwhelming, sentiment of the Filipino is that I am not qualified and it would be a violation of the Constitution to circumvent the law, the spirit of the Constitution. And so, in obedience to the will of the people who, after all, placed me in the presidency many years ago, I now say sa mga kababayan ko, sundin ko ang gusto ninyo. And today, I announce my retirement from politics. Salamat po sa inyong lahat. Good afternoon. Given that President Rodrigo Duterte decided to withdraw his acceptance of nomination, I am here to take on the challenge as the PDP's vice presidential candidate na pagdesisyonan kong tumakbo bilang vice presidente sa darating na halalan upang may pagpatuloy ang mga magagandang programa at tunay na pagbabagong na umpisahan ni Pangulong Duterte at sisikapin nating dagdagan pa ang mga ito. Una sa lahat, walang tigil dapat ang kampanya natin kontra illegal na droga, korupsyon at kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humusga kung mas ligtas ba sila ngayon ang mga anak nila at walang pangamba dahil sa mga kriminal at adik. Hindi dapat masayang ang mga nasimulang ito, kung kaya't sa susunod na 6 na taon ay sisikapin nating maproteksyonan ang buhay at kinabukasan ng ating mga anak. Ang ganda na sana ng takbo ng ating ekonomiya at ng Administrasyong Duterte kung hindi lang tayo tinamaan ng krisis. Sisikapin nating maibalik sa normal ang ating pamumuhay at muling maihahon mula sa hirap ang ating mga kababayan. Dahil dumami ang nawalan ng trabaho at nagugutom. Upang makamtan ang layuning ito, palalaguin natin ang mga oportunidad pangkabuhayan sa bawat sulok ng bansa. Susolusyonan natin ang hirap at gutom dahil importante na maalagaan ang tiyan ng bawat Pilipino. Sisiguraduhin nating magiging mabilis at maayos at abot kaya ang mga serbisyong pangkalusugan tulad ng naibibigay ng tulong ng mga malasakit centers sa mga nangangailangan. Titiyakin rin po nating matatapos ang mga nasimulang build projects upang maisakatuparan ang mga nasimulang proyekto upang mas maging maginhawa at komportableng buhay para sa lahat. I intend to pursue and expand these efforts further towards overcoming this pandemic by achieving economic recovery, providing job opportunities, and addressing hunger and poverty. At sa lahat ng ito, sisiguraduhin nating walang maiiwan sa ating muling pagbangon bilang isang mas matatag na bansa. Hindi ko po sasayangin ang bawat oras, minuto at pagkakataon na binigay sa akin ng taong bayan na magserbisyo sa aking kapwa. Kapalit ng inyong tiwala at suporta,
ibabalik ko po sa inyo ang serbisyong may malasakit, tunay at nararapat. I will continue to serve especially those who need government attention the most, yung mga mahihirap po. I am determined to fulfill my role as a bridge for the poor, the needy, the hopeless, and the helpless, connecting them to their government so that their voices are heard and their concerns are addressed during these trying times. Bawat buhay po ay pinapahalagahan natin, lalo na yung mga walang ibang matakbuhan. Sila po ang prioridad natin dito, kapakanan nila ang pinaglalaban ko rito. Samantala sa isyu pa rin sa politika, sumabak na rin sa politika ang broadcaster na si Raffy Tulfo matapos na maghain kanina ng kanyang COC sa COMELEC. Tatakbo siya sa pagkasenador bilang independent kung saan pangunahin daw niyang magiging advokasya ang isyu sa mga manggagawa at sa mga overseas Filipino workers. Inamin dito na nilapitan daw siya ng kampo ng Lacson Soto at Pacquiao pero tinanggihan niya upang hindi raw matali ang kanyang loyalty sa iisang parte. Kung malala, ang ACT-CIS ay ang party list ng mga Tulfo brothers kung saan may 3 seat ito sa Kamara upuan o 3 mga kinatawan. Ang kanilang party list second nominee ay si Jocelyn Pua Tulfo na misis naman ni Raffy Tulfo. Karamihan ang nagsasabi dapat ang magtamdim Bongbong Marcos at Sara Duterte. Sa akin po, ako nakapagsabi ko nga nung mga past, nagsabi na ako kay Senator Bongo na ang suporta ko ay kay Mayor Sara. But hindi natuloy si Mayor Sara sa pagkapangulo, siya ang akin ikakampanya. At sa kanya ako. Sa nangyari po ngayon, sa akin lang pananaw to guys ha, ewan ko lang kung sasang-ayon yung ibang kababayan natin. Si dating Senator Bongbong Marcos, in-announce din siya ng partidong federal, partidong KBL o Kilusan Bagong Lipunan, in-announce na sila na siya ang kandidato sa pagkapangulo. Alam niyo po kung anong mga sinabi ni dating Senator Bongbong Marcos? Nagpapasalamat siya sa mga taong siya ay sinusuportahan. Yun ang sinabi ni Senator Bongbong Marcos. Natatandaan ko po yan. Si Mayor Sara nag-file po kanina bilang mayor ng Davao City. Di po ba? Nag-file na po siya kanina rin, si Mayor Sara. I think kung di tayo nagkakamali, yung oras na nag-file si Senator Bongo at ang oras ng pagpa-file ni Mayor Sara ay hindi po nagkakalayo-layo. Di ba? Magkakalapit. Balikan po natin ang 2016 presidential candidate. Ganun din po ang nangyari. Substitutes, di ba? Sa pagkapangulo. Pero ngayon, nangako po si Mayor Sara na hindi siya tatakbo sa kahit anong posisyon sa national pag tumakbo si Pangulong Duterte. Di po ba? Yun ang sinabi niya. Ngayon, hindi na tumakbo si Pangulong Duterte. Ang ibig sabihin, may chance tayong pagbigyan ni Mayor Sara. At baka naman sabihin ng mga kalaban at baka sabihin naman ng mga ibang supporter na kasama natin, wala na ninyo, nag-file na si Mayor Sara bilang pagka-mayor muli ng Davao. Yung kahit po nag-file si Mayor Sara sa Davao, ay pwede niya pong i-withdraw po yan. Pwedeng i-withdraw ni Mayor Sara ang pagkandidato niya bilang mayor ng Davao City. Dahil hindi na po natuloy si Pangulong Duterte sa pagtakbo. Wala na pong Duterte na tumatakbo sa national government. Ngayon,